Nine! Hindi ako makapaniwala na hindi ako tinanggap sa paaralan ng sining ng Vienna. Nine! 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 Kalma lang, bata. Fascismo ang kinabukasan. Ako si Mussolini. Gusto ko ng spaghetti. Gusto ko ng macaroni. Gusto ko manood ng The Godfather. Mussolini! Gusto mo ba sumali sa akin? Gagawa tayo ng Axis! Sina! Sige! Haha, ang talino mo talaga, Adolfo. Sophisticado ang salitang Axis. Kahit ako. Hola, mi amigos! Ay, pasensya na po. Italiano ka pala. Gusto kong sumama sa inyo. Gagawa tayo ng Axis. Ako ay isang Hapones at superior ako. Hindi, ako ang superior. Pero sige, kasali ka na sa amin. Bago po, Majira. Anak, alam ko bakit may bangungot ka. Kasi sige kakain ng kain bago ka matulog. Pero baka maging totoo ang bangungot ko. Huminahon ka, Mendel. Huminahon ka. Okay, pero may panaginip ako na may gas chamber at nandoon ka. Ako si Neville Chamberlain, Prime Minister ng Britanya. May kapayapaan na ang buong daigdig kasi sinabi ko kay Adolf na hindi niya sakopin ang ibang parte ng Czechoslovakia at sumunod siya. Oops, hindi ako sumunod. Sinungaling ka! What the fuck? Guys, hindi patunay ang Axis natin. Pero ngayong Mayo, totoo na ito. Dapat Richard Wagner ang musika. Tapos may nangyaring masama. Sinakop ko na ang Polonya. Magdeklara kami ng digmaan sa iyo, Adolf. Sige, bawal ang iyakin. Bloody hell. Ako ay nagiging VC France, paalam ako na ang mag-isa. Huwag! Mussolini, ano ang plano mo? Makipag-away ako sa Grand Britanya. Pare, magpunta kayo sa Uzbekistan. Aralin ninyo ang puntod ni Timur lang, yung mananakop. Wow, pilay talaga siya. Aba, istorbo kayo. Bigyan ko kayo ng sumpa ako umulto ni Timur. Sumpa ni Timur? Hindi yan totoo. Sinakop ng Aleman ng USSR. O ano, naniwala na kayo sa sumpa ko? Nako, ilibing ninyo ulit si Timur. Ako si Pangulong FDR, ako ang bumibenta ng sandata. Pero neutral kami. Wala akong pakialam. Ito na ang Axis, Alemanya, Hapon at Italia. Ang allies ay ang Grand Britanya, Estados Unidos at Unyong Soviet. Sumali ang Estados Unidos pagkatapos inatake ng Hapon ang Pearl Harbor, isang military base sa Hawaii. Nagdeklara ng digmaan si Pangulong Roosevelt sa Hapon. Pagkatapos yun, nagdeklara ng digmaan si Hitler sa Amerika. Ito ang imperyong Hapones, kasali ang Pilipinas, Korea, China, Malayang Guinea, Burma at Manchuria. Maraming ginahasa sa Nanking, China. Sa martsang kamatayan ng Bataan, maraming namatay na Pilipino at Amerikanong sundalo. Ngunit sa Harbin, China, makita doon ang unit 731. Doon, 3,000 o 14,000 ang namatay. Ang mga biktima doon ay nakaranas ng pagbuntis bago tanggalin ang fetus, pagkalantad sa poison gas, mga sakit at pag-oopera sa mga biktima na walang anesthesia. Lalaki, babae, mga bata, walang awa na pinatay doon. Mga nasyonalidad ng mga biktima doon daw ay Tsino, Koreano, Ruso, Mongoliano at konting Amerikano, British at Pranses. Ang isang miyembro ng Axis na tapos nang nagsorry ay Alemanya. Nagsorry sila kasi daw sa Holocaust katulad ng nangyari sa Auschwitz. Sensitibo talaga ito masyado, pero kasali sa mga biktima ay Hudyo, taong Romani, Soviet POW, mga taga-Polonya at ibang Slavs, parte ng LGBTQ, Katoliko, Jehovah's Witnesses, Negro at taong may kapansanan. Rest in peace. Sa Italia, ang mga krimen nila ay Ethiopian Campaign, Balkan Concentration Camps at mga paggutom sa Libya.
Sa Nobyembre ng taong 1943, pumunta sa Tehran ang tatlong pinuno ng Allies, Winston Churchill ng Grand Britanya, Franklin Roosevelt ng Amerika at Stalin ng Soviet Union. Ano ang gawin natin pagkatapos mamatay si Hitler at ang mga bading niya na Nazi? Dapat sa akin pa rin ang teritoryo namin ng Polonia na inagaw namin noong 1939. At awayin namin ng Hapon pagkatapos matalo ang Alemanya. At hindi ako taksil, pangako yan. Sige, mabuti yan. Pagkatapos ng isang taon sa Disyembre 1944, nangyari ang digmaan ng Bulge sa gubat ng Ardennes sa rehiyon ng Belgium, Luxembourg at Pransya. Natalo ang Alemanya. Pupunta sana si Benito Mussolini sa Switzerland pero binaril siya ng Italianong partisans at binitay nila ang bangkay niya sa gas station sa Milano. Ang dahilan nito ay ayaw ng mga Italiano na magbalik siya sa kanyang pwesto kasi tinanggal siya sa kanyang pwesto noong Hulyo 1943 at sumali ang Italia sa Allies. Sa ilalim ng bunker niya sa Abril 30, 1945, 24 na oras pagkatapos siyang ikasal kay Eva Braun, nagpakamatay si Hitler at Eva gamit ang baril at cyanide. Pero bago sila namatay din pala si Pangulong Roosevelt ng Amerika, kaya ang bagong pangulo nila ay si Harry S. Truman. May babala siya sa Hapon, ang bansang hindi pa sumuko. Hindi ba kayo susoko mga Hapones o bitawan namin ang atom bomb sa bansa ninyo? Mas malakas siya kaysa sa TNT. Gusto ko sana, pero Emperador Hirohito, sinungaling lang yan si Truman. kaso lang, binitawan nila ang atom bomb sa Hiroshima at Nagasaki sa Agosto ng 1945. Sumuko ang Hapon at natapos ang digmaan sa September 2, 1945. 70 milyong tao ang namatay sa gerang ito. Sana hindi na ito maulit.